Kagulat World. Buong mundo ginulat. Hindi lang ang pagkatalo ni Alex Ala kay Camila Osorio ang naging usap-usapan, kundi ang isang viral video na nasilip matapos ang laro. Habang ang lahat ay natutulog na, si Alex ay nakitang bumalik sa court. Halos madaling araw na, para mag-practice agad. Sa kabila ng sakit ng pagkatalo at ang iniindang thigh injury, bakit pinili ni Alex na hindi magpahinga at sa halip ay humawak muli ng raketa? Ito ang champion's mindset na nagpabilib sa international tennis community. Mula sa kanyang intense midnight drills hanggang sa determinasyong bumawi para sa darating na Abu Dhabi Open, hihimayin natin ang kwento sa likod ng viral practice na ito. Ito ba ang sikreto sa kanyang mabilis na pag-akyat sa top 40? Panoorin ang footage nagpapatunay na ang ating Pinoy pride ay hindi marunong sumuko. Huwag kukurap, dahil ang legacy ni Ala ay isinusulat sa bawat patak ng pawis sa gitna ng kadiliman. Habang ang mga ilaw sa Rizal Memorial Tennis Center ay unti-unti nang namamatay at ang mga fans ay pauwi ni na bitbit ang lungkot ng pagkatalo ni Alex Ala sa quarterfinals, isang hindi inaasahang eksena ang nasilip ng ilang naiwan pang staff at security. Isang viral video ang kumakalat ngayon sa social media kung saan makikita ang ating Pinoy tennis queen. Hindi sa loob ng dugot para magpahinga, hindi rin sa hotel para matulog, kundi nasa kabilang court, humahawak ng raketa at puspusan ang practice kahit halos madaling araw na. Ito ang balitang yumanig sa tennis community. Ang ating pambato, matapos ang isang emosyonal na 4-6 loss kay Camila Osorio, ay piniling bumalik agad sa trabaho imbes na magdalamhati. Bakit ito naging viral? Dahil sa tindi ng pagod na ibinuhos ni Alex sa loob ng halos 1.5 oras na laban kay Osorio, inaasahan ng lahat na ang susunod niyang hakbang ay ang recovery at medical check-up para sa kanyang hamstring injury. Pero gaya ng isang tunay na mandirigma na may Mamba mentality, tila hindi nararamdaman ni Alex ang antok o ang sakit ng kanyang katawan. Sa video, makikita si Alex na paulit-ulit na ginagawa ang kanyang serves at forehand drills sa ilalim ng malamlam na ilaw ng stadium. Ito ay isang bihirang pagkakataon na makita ang raw dedication ng isang atleta na hindi nakikita sa harap ng kamera sa oras ng laban. Sabi ng mga nakasaksi, ang tunog ng bola na tumatama sa raketa ni Alex sa gitna ng katahimikan ng gabi ay sapat na para kilabutan ka. Ang online buzz, exploding. Sa Reddit at Facebook, ang mga netizens ay hindi makapaniwala sa nakita. Ganyan ang mindset ng isang world champion. Hindi tinatanggap ang pagkatalo bilang dulo, kundi bilang assignment, sabi ng isang fan. Marami ang humanga dahil sa kabila ng dambuhalang pressure ng paglalaro sa sariling lupa at ang masakit na exit. Mas pinili ni Alex na harapin ang kanyang mga pagkakamali sa court ng gabing iyon. Hindi na niya hinintay ang susunod na araw. Para kay Alex, ang bawat segundo ng kadiliman ay pagkakataon para maging mas maliwanag ang kanyang kinabukasan. Ngunit sa likod ng paghangang ito, may kaunting kaba rin ang mga fans. Marami ang nagtatanong kung ito ba ay makabubuti sa kanyang injury, lalo na't lilipad na siya patungong Abu Dhabi Open. Pero ayon sa mga malapit sa kanya, ito ang paraan ni Alex para i-process ang emosyon. Ang court ang kanyang tahanan at ang pag-practice sa gitna ng madaling araw ay ang kanyang paraan ng pagpapakita na ang Ala Revolution ay hindi hihinto sa isang quarterfinals exit. Ito ang kwento ng isang pusong hindi marunong sumuko. Isang kwentong nagsimula sa gitna ng dilim pero tiyak na magtatapos sa rurok ng tagumpay. Ang viral video ni Alex Ala na nagpa-practice sa ilalim ng madilim na langit ng Maynila ay hindi lang basta show of effort. Ito ay isang technical adjustment session na bihirang gawin ng mga pro players matapos ang isang matinding laban. Kung hihimayin natin ang footage, makikita ang focus ni Alex sa dalawang bagay, ang kanyang first serve placement at ang kanyang footwork accuracy. Nung hinarap niya si Camila Osorio, ang service percentage ni Alex ay bumaba sa mga crucial na sandali. Alam ni Alex na sa elite level ng WTA, ang bawat maling serve ay isang bukas na pintuan para sa kalaban. Kaya naman, habang ang karamihan ay nasa loob na ng kani-kanilang mga sasakyan pa uwi, si Alex ay paulit-ulit na nagsasagawa ng spot serving. Tinitiyak na ang kanyang raketa ay tumatama sa bola sa tamang anggulo upang makuha ang kailangang kick at direction. Ngunit hindi natin maiwasang mag-alala sa physical risk ng aksyong ito. Matatandaan na bit-bit ni Alex ang isang hamstring concern mula pa sa mga unang round ng tournament.
Sa sports science, ang pag-practice pagkatapos ng isang high-intensity match nang walang sapat na pahinga ay pwedeng magdulot ng overtraining o muscle fatigue. Pero bakit ito ginawa ni Alex? Ito ay tinatawag na immediate feedback training. Gusto niyang ayusin ang kanyang nararamdamang mali sa kanyang laro habang sariwa pa ang muscle memory ng laban. Imbes na hintayin ng bukas kung saan baka makalimutan na ng kanyang katawan ang pakiramdam ng mintis, mas pinili niyang itama ito agad. Ito ang klase ng dedikasyon na nakikita lang natin sa mga alamat gaya ni Kobe Bryant o Rafael Nadal. Ang conflict dito ay napakalinaw, passion versus recovery. Bilang isang pambato na lilipad patungong Abu Dhabi Open, bawat oras ng pahinga ay ginto. Pero para kay Alex, ang mental peace ay nakukuha niya sa pagtatrabaho. Sa video, mapapansin ang kanyang coach na si Daniel Valverde na nakasubaybay din. Hindi ito isang solo act ng pagre-rebelde. Ito ay isang disiplinadong desisyon ng kanyang buong team. Pinatunayan nito na si Alex ay hindi lang naglalaro para sa pera o para sa ranking. Naglalaro siya para sa perfect. Ang kanyang thigh ay maaaring nakabalot ng benda, pero ang kanyang pangarap ay walang anumang gapos. Sa social media, ang reaksyon ay nahati sa dalawa, paghanga at matinding pag-aalala. Isang top comment sa Yubang nagsabi, "This is why she is number 49 in the world at 20 years old. While others celebrate or sleep, she is grinding." Ito ang global phenomenon effect. Ang bawat kilos ni Alex ay binabantayan na ngayon ng buong mundo. Ang viral video na ito ay nakarating na rin sa kaalaman ng mga international tennis analysts at marami ang nagsasabi na ang Mamba mentality ni Alex ang magdadala sa kanya sa top 30 bago matapos ang 2026. Sa technical na pananaw, ang gabing iyon sa Rizal Memorial ay hindi pagkatalo. Ito ay isang learning laboratory. Ang midnight practice na iyon ang nagsilbing closure ni Alex sa Philippine Open. Doon niya ibinuhos ang lahat ng lungkot, frustration at pagod para pagdating sa Abu Dhabi. Wala na siyang bitbit na bagahe. Ang nakita nating Alex na nag-practice sa dilim ay ang bersyon niya na handang sumakop sa skyscrapers ng UAE. Ito ang mensaheng ipinadala niya sa buong mundo. Maari niyo akong talunin sa scoreboard, pero hinding-hindi niyo ako matatalo sa trabaho. Ang bawat patak ng pawis sa court na iyon ay isang matinding babala sa kanyang masusunod na kalaban gaya ni Victoria Mboko. Si Alex Ala ay hindi lang isang talentadong bata. Siya ay isang relentless machine na handang magsakripisyo ng tulog para sa dangal ng bandila. Sa pagtatapos ng video, makikita si Alex na naglalakad palabas ng court. Pagod pero may ngiti. Isang ngiti na nagsasabing, ready na ako para sa susunod.